Hi guys, mayroon akong ipapakita sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mushroom na kulay black na mahal, 1,000 per kilo. Ayan o, mushroom. Sabi ko kay Asis, bakit ka bumili? Ang mahal-mahal. Bumili siya ng half kilo. Yung color black to, na matigas na pag kinain mo ano siya, crunchy. Parkipataw. Ha? Parkitsaw. Parkitsaw daw ang pangalan niya. Tapos eto, fern. Bakit kaya ang labo? Neuro. Ganito nga yan. Gustong-gusto ko to salad. May kamatis, sibuyas at saka maalat na itlog. Kaya lang ang gusto nito ni Asis, iluto na may patatas. Tapos may partner na tomato atchar. Kasi masarap nga naman. Magkaiba kami ng gusto. Ngayon syempre, para makakain kami pareho, Nepali style ang luto nito. Fresh oh. Ganda. Yan yung binili ni Asis na ulam. Di ko alam kung ulam namin ito ngayon or ito ulam namin bukas. 500. That's why I'm telling you, it's very expensive. Why do you need to buy expensive mushroom? Chicken also 500 per kilo? Chicken. Ayan. Yung black na mushroom. Mahal. 1,000 per kilo niyan. Hi guys, good morning. Nagpagawa si Asis ng lagayan ng mga palay dito sa likod. Ngayon, nakuha na niya. Ilalagay dito. Ayan o. Patungan. Kasi nga, may mga napasok na daga, yung mga maliliit na daga. Pinakain ng palay. Kaya ang ginawa niya, i-transfer dito sa likod. Lahat ng palay. Bumili siya ng nung bakal. 3,000 daw. Ngayon, pinafix niya sa pinsan niya. Winelding lang. 1,000 man ang hiningi. Ang mahal talaga maningi lang pinsan ni Asis eh. Winelding lang yan. Para pinagdugtong-dugtong lang eh. Uy, bakit man, baby? Hi, guys. Balik ka papatulog ko lang kay Tonton. Ano na dito? 2:30. Kama-kama, habang natutulog si Tonton. Nabalatan ko to, mangga. Bali, nung isang gabi, lakas ng ulan. Naku, hindi yata yung isa. Malakas ang ulan ng isang gabi. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Ngayon, nalaglag to dun sa mangga nila. Konti lang yung bunga ng mangga nila ngayon this year. Hindi siya kagaya last year na ang dami-dami, sobrang dami. Ngayon, konti lang. Galing dun si Asis. Pag-uwi niya dito, dala niya na to. Ngayon, ang gustong gawin ni Asis, gawin kong juice. Sabi ko, kung gagawin kong juice yan, wala masyadong kakain. Hindi masyadong gusto ni Asher, lalo yung hinog na ganito. Ayaw ni Asher. Kaya naisip ko, gagawin ko siyang jam. Lulutuin ko siya, gagawin ko siyang mango jam. Yun ang naisip ko na gawin dito. Sayang. Since nagbe-bake naman ako ng tinatinapay dito. Kahit pa paano may mga pangpalapalaman. Hindi ko na lang lalagyan masyado ng asukal. Kasi matamis to eh. Sobrang tamis tong mangga na to. Kaya yun ang gagawin ko habang inaantay ko pa si Asher. At saka Friday naman kasi ngayon. So, okay lang na hindi kami makatapos ng homework. Pwede kaming magtapos ng homework bukas. Or depende na lang kay Asher. Kasi minsan, gusto niya lang tapusin ang kanyang homework. Minsan naman, ayaw niyang tapusin ang kanyang homework. Sabi niya, Mami, gagawin ko yung homework ko later. Parang kahapon. Sabi niya sa akin, Mami, mamaya ako gagawin yung homework ko, ha? Sabi ko naman, sige.
Sabi ko, oo, sige. Basta gawin mo ang homework mo, ha? Basta itapos mo yung homework mo. Sabi ko, oo. Ngayon, maya-maya, nakatulog siya sa may upuan. Yung tulog niya sa may upuan, dumiretso hanggang kaninang umaga. Nagising man siya nung inilipat siya ni Asis sa kwarto. Yun lang yung gising niya. Tapos nakatulog ulit, diretso na. So, hindi kami nakagawa ng homework. Pero kaninang umaga, pagising niya, nagising kasi siya ng alas 6. Maaga siya nagising. Tinapos niya yung kanyang homework. Tingnan nyo, oh, sobrang hinog kasi niya, oh. At saka, ayun nga, hindi ako pwedeng kumain kasi nung nakaraan na kumain ako nito, tapos may isang nag-comment, sabi niya, lalong nakakabungang araw yata or nakaka-rashes, lalong natitrigger, lalong magti-trigger yung allergy ko sa pagkain ko ng mangga. Ang alam ko lang, mainit ang mangga sa katawan kapag nasobrahan ng kain. Sobrang init sa katawan. Pero hindi ko alam na nakakabungang araw din pala pag nasobrahan ng kain ito. Kaya, iwas muna ako sa pagkain ng mangga. Kaya, ang gagawin na lang natin, jam na lang. Kasi pag naluto naman to, hindi naman ganun kadami. Itong dami nito, hindi ganun kadami pag naluto to, guys. Talagyan ko na lang ng konting asukal, tapos, yun, pakukuluan natin. Kailangan tignan natin maigi. Kasi minsan, sa sobrang hinog nito minsan, may uod. Kaya kailangan himayin natin maigi. Dati mahilig pa ako mag-ulam nito. Iniulam ko sa kanin. Dati. Pero dahil nga yung allergy ko, diyawan ko. Kapag malamig naman, hindi naman. Kapag ganito lang yung ganito, tapos sobrang init, doon sobrang kung ano yung kinamot mo, yun yung pantal na lumalabas sa katawan ko. Halimbawa, ang kate, kinamot mo, yun na. Simula na yun ng pantal. Ganun siya. Ganun yung ano ko. Pero kapag malamig naman, kaya ginagawa ko kasi, may mga nababasa din kasi ako nagko-comment. Ice daw. Kiskisan ko daw ng ice. Kaya ginagawa ko, tubig malamig. Dahil wala nga kaming ice, pero may tubig kaming malamig. Tubig na malamig, yung inaano ko, nilalagay ko. O di kaya yung tubig mismo sa may ang pinapanligo ko, tubig mismo galing sa pump well. Malamig kasi yun. So, yun. Yun yung inaano ko. Yan. Tapos na. Ay. Next, tatanggalan natin ng buto. Tignan nyo kung gaano karay po. Ang bilis matanggal ng buto. Pipigain ko lang. Tapos tanggal na yung buto niya. Diba? Ganyan lang. So, eto na guys, oh. Ngayon, maglalagay ako ng 5 kutsara ng asukal. Marami yatang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 kutsara ng asukal. At maglalagay tayo ng tubig. Ito. 1 baso ng tubig. Ito, itong laki nito. Dudurugin ko muna masyado yung saka natin iluluto.
Pupunta ako sa likod. Doon ako magluluto. Gagamitin ko sana itong maliit na kalan. Kaya lang mainit dito sa loob ng bahay. Kaya lalabas na lang tayo sa kusina. Ayan. Wala akong lemon. Do we have lemon? Wala. Walang lemon. Ginawang lemon water. So, ayan. Pakukuluan na natin to hanggang sa lumapot. Meron na tayong homemade mango jam. At ganyan yung ginawa ni Asis sa may palay. Ayan. Nandito na siya sa may kusina. 2, 4, 6, 7 and a half sacks. Kasi nga naman, masyadong at saka ito, mainit siya sa loob ng bahay. Yung singaw niya mainit. Kaya yun, okay na inilabas namin dito. Para kahit papano, hindi masyadong masikip doon sa may bandang kusina, sa pinaglagyanan namin nung nakaraan. Kaya okay na dito kasi mas maluwag dito sa kusina sa labas. Ayan, kumukulo na siya. Kumukulo na. Pakukuluin lang to hanggang sa malapot na malapot siya. Yun, okay na. Ayan. Bakit kaya ang labo ng aking camera pag ano? So, ito na yung ating mango jam. Oh. Almost finished na. May konting tubig-tubig pa. Niluto ko lang siya sa low heat para hindi masyadong masunog. May konting tubig-tubig pa. Tapos nire-ready ko na yung paglalagyan ng simbutelya ay garapon. Yung garapon na binili ko dati na mix fruit jam. Doon ko siya ilalagay. Pero palalamigin muna natin. Ayan. O, meron na tayong homemade mango jam.